ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay ay para tayong may mapa na nagdidikta sa bawat desisyon na ating ginagawa. Pero kapag nagbiro ang tadhana ay susubukin ng lubos ang iyong paniniwala. Ikaw kabarangay, paano sinubok ng tadhana ang paniniwala at katatagan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ninyo ngayon. Ako po si Lara, taga Cebu City. Nag-iisang anak po ako at nagtatrabaho sa Japan ang tatay ko bilang mekaniko, kaya si mama lang ang nakakasama ko noon. Mataas ang expectations niya sa akin kaya pinaghigpitan niya ako. Bawal bumarkada, bawal bumagsak sa pag-aaral. Pangarap kasi niya na maging civil engineer ako, kaya kahit na hindi naman talaga yon ang kursong gusto ko, wala akong choice kundi ang ipasa yon para sa kanya. 23 years old pa lamang ako noong magsimula ang kwento ko, Papa Dudut. College student na po ako noon sa isang state university. Kasama ko sa school na yon ang boyfriend kong si Adrian. Boyfriend ko na siya noong high school pa lamang kami at halos isang taon niya rin akong niligawan noon bago ko siya sinagot. Ulila na po siya sa mga magulang, Papa Dudut. Tanging ang kapatid na lamang niya na nasa Hong Kong ang nagbibigay sa kanya ng tulong pinansyal. Pamilyado na ang atin niya roon kaya mag-isa na lamang si Adrian dito sa Pilipinas. Pareho kaming nagsikap na makatapos ng high school at ganoon din yung goal namin sa college. Naging inspirasyon namin ang isa't isa. Magkaiba lang kami ng kurso dahil computer science ang kinuha niya, pero kahit na hindi kami magkaklase ay madalas pa rin namang kaming nagkikita sa campus. At kahit nagsimula sa murang edad yung relasyon namin ay pinatunayan naman namin na seryoso kami sa isa't isa, Papa Dudut. Yun ay kahit na kilalang bulakbol ang boyfriend ko. Nakakainis talaga yung prof namin. Parang name-personal na kanina eh. Bakit? Pinahiya ka na naman ba niya sa klase? Ano pa nga ba? Lagi niyang pinamumukha na hindi ako dapat nandun sa klase niya. Hindi lang naman ikaw yung babae sa klase niyo, di ba? Baka kasi nasanay na puro lalaki lang yung nasa klase niya kaya pinag-iinitan ka. 7 kaming babae at lahat naman kami maganda ang performance sa subject niya. Kaya namin makipagsabayin sa mga lalaki, no? Hayaan mo na. Ganun talaga kapag nagkakaedad na. Mainitin na ang ulo. Malas mo lang kasi ikaw yung lagi niyang nakikita. Marunong naman ako magpasensya sa mga matatanda. Tsaka mataas yung respeto ko sa kanya. Siyempre, professor siya eh. Pero hindi tama na lagi na lang niya akong pinapahiya sa klase tuwing nagkakamali ako ng sagot sa tanong niya. Ewan ko ha, pero sa akin lang talaga siya ganun. Kahit nasagot ko na yung first question niya, hindi siya nauubusan ng follow-up questions hanggang sa wala na akong maisagot. Tapos sasabihin niya na, "Ano, Miss Lara? Mag-shift ka na kung simpleng tanong hindi ka makapagsalita." Nakakainis! Ano? Kukuha na ba ako ng manika at krayom? Ako na rin magtitirik ng kandila. Kung marunong lang talaga ako mangkulam, matagal ko nang ginawa. Baka naman kasi trip ka lang ng professor nyo kaya ikaw yung lagi niyang nakikita. Jowain mo na kaya para pasado ka sa subject niya. Nakakainis! Alam mo, isa ka pa. Naiinis na nga ako tapos gagayahin mo pa ako. Eto naman binibiro lang naman kita eh. Seryoso mo masyado? Ay, wag na nga lang natin siyang pag-usapan. Baka maging mangkukulam pa ako sa panaginip ko mamaya. Masyado ka kasi nagpapaka-stress sa pag-aaral. Di mo ako gayahin. Medyo chill lang pero nakakapasa naman. Buti nga sana kung pwede yung ganyan sa akin eh. Alam mo naman si Mama, ayaw niya ng bababang grades. Kapag may bumaba sa grades ko this sem, babawasan niya rin yung allowance ko. Tipid na nga ako eh. Gusto mo palit tayo ng nanay? Kahit masungit nanay ko, hindi ko pa rin siya ipagpapalit sa ibang nanay, no?
Nox, bait namang anak nito. Tsh, huwag kang ambulero dyan. Seryoso, isa yan sa mga nagustuhan ko sa'yo. Kaya nga sure na ako na ikaw talaga yung pakakasalan ko eh. Talaga? Alam mo, parang nai-imagine ko na yung ikakasal tayo. Tapos magkakaroon tayo ng mga anak. Magkakaroon na tayo ng mga kamukha. Ikaw, ano bang plano mo kapag naging mag-asawa na tayo? Siyempre, gusto ko na magkaroon tayo ng sariling bahay. Agad-agad. Kahit wala pa tayong mga anak, dapat meron na tayong sariling bahay. Sa bagay, hindi ko naman gugustuhin na makikitira pa tayo. Kaya kailangan natin pagplanuhan muna lahat bago tayo magpakasal. At bago ang lahat, magtapos muna tayo sa pag-aaral. Tapos maghanap ng trabaho para makaipon. Sana nga makatapos tayo pareho. Bakit? Iniisip mo ba na may isa sa atin ang hindi makakatapos? Ewan, baka ako? Sa sitwasyon ko kasi medyo alanganin talaga eh. Buti ikaw, suportado ka ng tatay mo. Pero di ba, tinutulungan ka naman ng ate mo? Oo, pero pamilyado na rin siya eh. Kung gugustuhin niyang itigil na yung pagtulong sa akin, pwedeng-pwede niyang gawin kasi hindi ko naman siya magulang. Wala siyang obligasyon sa akin. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Makakatapos tayo pareho, for sure yun. Papa Dudut, alam ng nanay ko na may boyfriend na ako pero tutol ito sa relasyon namin ni Adrian. Dahil hirap siya sa buhay. Sabi ni Mama ay hindi ko raw deserve ang ganong klase ng lalaki. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy ang relasyon namin. Nangako na lamang ako sa nanay ko na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko, huwag niya lamang kaming paghiwalayin. Hanggang sa hinayaan na lamang niya ang relasyon namin ng boyfriend ko. Sa takot na magrebelde ako at mauwi lang sa pagbubulakbol. Hindi naman nagkulang ng paalala sa akin si Mama Papa Dudut. Lagi niyang sinasabi na kapag nabuntis daw ako ay itatakwil niya ako bilang isang anak. Hindi niya ako tutulungan at hahayaang magdusa sa papabaya ko. Kaya ganoon na lang din ang pagdidisiplina ko sa sarili ko. Wala pa namang nangyayari sa amin ni Adrian dahil ipinaliwanag ko sa kanya yung sitwasyon ko at yung mga sinabi sa akin ni Mama. Hindi naman siya nagreklamo o tumutol kahit na palaging malamig ang pakikitungo ng nanay ko sa kanya. Lalo na tuwing pumupunta siya sa bahay namin. Laking pasasalamat ko na lamang na malawak ang pangunawa ng boyfriend ko, Papa Dudut. Pero nakikita ko noon ang sakit sa mga mata niya tuwing napagsasalitaan siya ni Mama ng hindi maganda. Bakit ngayon ka lang? Ginabi ka na. Ma, hanggang gabi naman po talaga yung klase ko. Tsaka hinatid naman ako ni Adrian pa uwi. Magandang gabi po, tita. Pumasok ka na dito sa loob, Lara. Pero ma, baka naman po pwedeng papasukin muna natin si Adrian para Ang kumain. sabi ko, pumasok ka na. Babe. Sige na, babe. Pumasok ka na. Okay lang ako. Napaka-arte. Ma? Tita, mauna na po ako. Kanina ka pa dapat umalis. Tsaka pwede ba ha? Layo-layuan mo na yung anak ko kasi hindi kayo bagay. Ma, sobra naman po kayo kay Adrian. Huwag ka na makialam dito. Hayaan mo na ipamukha ako dito sa boyfriend mo. Naalangan kayo sa isa't isa. Kaya ikaw lalaki, tigilan mo tong anak ko. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Na hindi ka makabili ng bagong uniforme? Kahit yata plancha, wala ka eh. Tapos ang lakas pa ng loob mo na ligawan yung anak ko? Tita, alam ko po na mahirap po ako ngayon. Pero nagsisikap naman po ako para makatapos. Tsaka para po sa future namin ni Lara. Future nyo? Walang future sa'yo yung anak ko. Ma, tama na po. Babe, magpahinga ka na. Uuwi na ako. Tita, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Umalis ka na. Ma, bakit naman po ganun yung itrato si Adrian? Nagmagandang loob na nga po siya na ihatid ako dito. Tapos kung ano-ano pang sinabi niyo.
At anong gusto mo? Magpanggap ako na gustong-gusto ko siya para sa'yo? Tumigil ka dyan sa kahibangan mo. Marami pang lalaki dyan na mas matino sa kanya. Yung mas maganda ang buhay na maibibigay sa'yo. Yun lang po bang sukutan nyo kung gaano katino ang isang lalaki? Nakadepende sa perang meron sila? Grabe naman kayo, ma. Hindi naman tayo mayaman para umasta Yun na nga eh. Hindi tayo mayaman. Kaya wag ka nang pumatol sa mas mahirap pa sa atin. Kasi gusto nyo yung lalaki na makakaahon sa atin sa kahirapan. Naman, wala po tayo sa teleserye. Ordinaryong tao lang tayo. Kaya yung mga nakakasalamuha ko, katulad lang din natin. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko gusto yung lalaking yun para sa'yo. Hindi ko nakikita na magiging maganda ang kinabukasan mo sa kanya. Ang lupit nyo naman pong manghusga. Natural po, nag-aaral pa lang kami, kaya pareho kaming wala pang napapatunayan. Kaya kung ano yung iniisip nyo sa kanya, parang ganun na rin po yung tingin nyo sa akin. Kung minamaliit nyo siya kasi wala pa siyang ibubuga, di ganun din po ako. Ang hirap po kasi sa inyo, masyado kayong maaga kung manghusga. Hindi nyo muna binigyan ng chance yung tao. Darating ang araw na maiintindihan mo rin yung sinasabi ko sa'yo. Pero habang hindi pa dumarating yon, hindi ko hahayaan na magpatuloy ka sa pagkahumaling mo sa lalaking yon. Huwag kang tatanga-tanga sa buhay kung ayaw mong masira yung buhay mo. Hindi nyo po ba talaga ako kayang pagkatiwalaan? Kung tungkol sa lalaking makakarelasyon mo, hindi. At hindi ko na kailangang sabihin kung bakit. Kasi ngayon pa lang, pinatunayan mo na sa akin kung gaano ka kahina. Papa Dudut, kahit ako ay nasaktan sa mga sinabi ni Mama para kay Adrian. Hindi ko akalain na aabot pa siya sa puntong kailangan niyang insultuhin ang lalaking mahal ko para lamang layuan ako. Pero ang malala pa noong araw na yon ay hindi lang si Adrian ang nakatikim ng masasakit na salita mula sa nanay ko kundi pati ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal kaming nagtatalo noon pero sa huli pinilit pa rin ni Mama ang gusto niyang mangyari. Sa kabila ng pagtutol ni Mama sa amin ay nagpatuloy pa rin kami ni Adrian sa relasyon naming dalawa. Hindi ko na iniisip kung ano yung sasabihin ni Mama, Papa Dudut. Kay Adrian ko ibinigay ang unang karanasan ko. Ilang beses na ring may nangyari sa amin noon. Mahal ko siya at hindi ko yon pinagsisisihan, Papa Dudut. Hanggang sa madelay na ang menstruation ko. Dahil naghinala na ako na posibleng buntis ako ay sinubukan kong gumamit ng pregnancy test. 4 na beses ko pang inulit yon pero positibo talaga ang resulta. Nagpa-check up ako para makasigurado at sinamahan naman ako ni Adrian. Doon na po namin nakumpirma ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Magkahalong emosyon ang naramdaman naming dalawa. Masaya kami na magkakaroon na kami noon ng anak. Pero naroon din ang takot na paghihiwalayin kami kapag nalaman yon ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kaya naman inaya na ako ni Adrian na magtana noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inaya ako ni Adrian na magtanan para takasan ang kahigpitan ng mga magulang ko. Pero tinanggihan ko siya. Malungkot kaming umuwi mula sa klinik pagkatapos ng check-up. Pareho kaming lito at hindi pa alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon. Hanggang sa lumipas na lamang ang mahigit 1 buwan na wala pa rin kaming maayos na usapan para sa sitwasyon naming dalawa. At bago pa man kami makapag-usap ay hindi ko inaasahan na may mangyayari. Kakatapos lang noon ng klase ko noong makunan ako, Papa Dudut. Hinang-hina ako ng sandaling yon. Wala akong magawa kundi ang umiyak ng umiyak dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang first baby namin ni Adrian. Mag-isa akong pumunta sa ospital para magparaspa dahil may klase pa noon ang boyfriend ko. At nung sumunod siya ay nalungkot din siya sa mga nangyari. Matinding stress ang dahilan kaya ako nakunan, Papa Dudut. Sa ikalawang pagkakataon ay tinanong ako ni Adrian kung papayag na ako sa gusto niyang mangyari. Sabi niya, gusto lang naman niya akong maalagaan ng mas maayos. At hindi niya yon magagawa kung pinagbabawalan kami ng nanay ko na magkita. Pero sa halip na pumayag ay naggalit pa ako sa kanya. Naisip ko noon, Papa Dudut, na baka kaya ako minamalas ay dahil sa patuloy kong pagsuway sa nanay ko.
Ganon po kasi yung paniniwala ng mga nakakatanda noon. Sa galit ko ay nakipaghiwalay ako kay Adrian. Hindi naman siya pumayag pero dahil sa pinaghalong lungkot, takot at galit para sa sitwasyon namin ay buo na ang desisyon ko noon na makipaghiwalay sa kanya kaya wala na siyang nagawa pa. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung paano ko nalampasan yon at parang namanhid na ako sa mga nangyari. Pero kung meron mang magandang nangyari sa amin kahit na hiwalay na kami ay yon, ay yung pareho kaming nakapagtapos sa college. After 3 years, nagkaroon ako ng bagong boyfriend, Papa Dudut, si Tony. Financial advisor siya ng isang insurance company. Tulad ko ay nag-iisang anak din si Tony at may kayang pamilya niya at profesional ang datingan niya. Matalino siya at masipag magtrabaho, mabait din siya at hindi babaero kaya tumagal ang relasyon namin. Kalaunan ay nagpakasal na kaming dalawa at nagkaroon na rin ng 2 anak. Han, kumusta sa trabaho mo? Okay naman. Ikaw, hindi ba pinapasakit ng mga bata yung ulo mo? Hindi naman. Medyo naiinip lang ako dito sa bahay. Bakit ka naman maiinip? Kung wala ka namang ibang gagawin, pwede naman kayo mamasyal ng mga bata. Nagawa na rin namin yan pero parang may iba pa akong gustong gawin. Alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Han, malalaki na naman yung mga anak natin. Pwede na nating ikuha na mag-aalaga sa kanila para makapagtrabaho na ako. Bakit pa? Okay naman tayo. Hindi naman tayo nagigipit. Kung may gusto kong bilhin, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman yun ang point ko Nangihinayang lang kasi ako sa tinapos ko, Han. Ang tagal ko nang natenga mula nung nakagraduate ako ng college. Pwedeng-pwede pa ako mag-take ng licensure exam kung gugustuhin ko o kaya magtrabaho na agad. Han, mas mahirap po ipagkakatiwala natin yung mga bata sa ibang tao. Mas mabuti na ikaw yung nandito para sa kanila. Mas mapapanatag ako. Pero Han, pwede naman nating kilalanin muna ng mabuting kukuning yaya ng mga bata. Tsaka hanggat hindi pa sila nakakapag-adjust, hindi ko naman sila agad iiwanan sa mag-aalaga sa kanila. Kaya please, payagan mo na ako. Please, Han. Han, hindi pwede. Sige na naman, Han. Sayang naman kasi yung mga natutuhan ko ng ilang taon kung nandito lang ako sa bahay. Tapos ano? Kapag pinayagan kita at nakapagtrabaho ka na, mawawalan ka na ng oras sa amin ng mga anak mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya kong balansahin yung oras ko sa trabaho at sa inyo ng mga bata. Nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi pa nangyayari. Hindi naman yung mangyayari kung magtutulungan tayo, hindi ba? Han, please naman. Huwag na natin pagtalunan pa to. Hindi na magbabago yung isip ko. Dito ka lang sa bahay. Mas gusto ko na nakikita kagad kita tuwing uuwi ako. Pero… Wala nang pero-pero. Ako nang bahala sa lahat. Hanggat malakas pa ako at kayang-kaya ko pa magtrabaho, hindi mo kailangan magpakapagod ng sobra. Okay? Kung kinakailangan na maghanap ako ng side hustle para sa dagdag income, gagawin ko rin. Bakit mo ba ginagawa to? Ginagawa ko to kasi mahal kita. Ayoko lang na madagdagan yung hirap mo araw-araw. Yung pag-aasikaso mo pa lang sa amin, mahirap na yun at nakakapagod na. Kaya please naman, dito ka na lang. Alam mo, kung kinakailangan na mabuntis ka ulit para hindi mo na maisip… Kung mabubuntis lang ako dahil dyan sa sinasabi mo, wag na lang. Paano kung gusto ko talaga ng isa pang anak? Well, pwede naman kasi malaki na yung 2 anak natin. Pero… Pero ano? Pakis nga. Wala na kasing pero-pero. Asawa kita kaya ako nang bahala sa lahat. Hindi mo kailangang magtrabaho. Oo na, hindi ko na ipipilit. Nagbaka sakali lang naman ako. Gusto ko lang kasing patunayan sa nanay ko na may mararating din ako sa buhay. Saka na lang ulit natin pag-usapan to. Pero sa ngayon, dito ka na muna para sa amin. I love you, Han. I love you too, Han. Papa Dudut, ilang beses ko nang sinubukan na kumbinsihin si Tony para payagan na akong magtrabaho, pero lagi naman akong nabibigo. Palagi niyang sinasabi na mas kailangan niya ako at ng mga anak namin. Siya na rin daw ang bahala sa lahat ng mga gastusin.
Naiintindihan ko naman siya bilang padre de pamilya pero nangihinayang din ako sa tinapos ko dahil hindi naging madali ang pinagdaanan ko bago ako naging degree holder. Pero mahal ko naman si Tony kaya hindi ko rin siya natitiis. Alam ko rin kung gaano niya ako kamahal at ilang beses na niyang pinatunayan kung gaano siya katapat sa akin bilang asawa. Pero minsan ay parang nararamdaman ko na may kulang pa rin sa aming dalawa, Papa Dudut. Palagi ako nag-aabang sa mga anak ko tuwing Friday kapag uwian na nila sa eskwelahan. Pagkagaling kasi roon ay ipinapasyal ko naman sila sa mall o kung saan nila gustong pumunta bago kami umuwi sa bahay. Binibigyan naman ako ni Tony ng budget para sa mga pang-shopping namin ng mga bata at panggastos sa pamamasyal. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita ko si Adrian sa mall kung saan kami pumunta ng araw na yon. Hindi ko na siya naiwasan dahil siya na mismo ang lumapit sa akin para makipag-usap. Inaya niya ako sa isang coffee shop at nagkwentuhan kaming sandali habang abala naman sa paglalaro ng gadget ang mga anak ko. Laki na ng pinagbago mo ah. Mukha ka ng businessman. Pipitsuging businessman pa lang naman. Sus, hindi biro yung magkaroon ng sariling internet cafe ha. Actually, di rin naman naging madali yon kasi nagsimula lang ako sa pag-aayos ng mga sirang cellphone, laptop, mga ganon. Tapos barya lang yung kinikita. Kasya lang pambili ng lutong ulam sa karinderya. Tapos ilan pa kami maghahati nun. Hindi pa buwanan yung sweldo mo nun? Hindi nila kaya eh. Tsaka kaibigan ko yung may-ari ng shop. Napakiusapan ko lang siya na kung pwede, makisosyo ako sa kanya. Wala akong puhunan kaya yung serbisyo ko na lang yung ambag ko. Parang industrial partner, low budget version nga lang. Alam mo naman na lumaki kung walang pera. Kaya wala akong pang-invest sa negosyo noong mga panahon na yun. At least may trabaho ka nun, hindi ka tambay. Mas mahirap naman kung nakatapos ka na tapos umaasa ka pa rin sa ate mo. Totoo yan. Pero di ko ginusto na maging tambay. May pangarap naman ako sa buhay. Ang nangyari, nahirapan ako makahanap agad ng trabaho kasi natigil na rin yung suporta ni ate sa akin. Sabi niya, kaya ko na raw yung sarili ko. Nakapagtapos na ako eh. Kaso, ayun nga, pagkatapos kong graduate, syempre, kinailangan ko rin ng perang panggastos sa pag-a-apply. Sa pamasahe pa lang, hirap na ako. Ilang taon din akong ganun. Hirap din pala ng pinagdaanan mo. Pero paano ka naman nagkaroon ng puhunan sa negosyo mo? Binenta ko yung isang kidney ko. Ha? Totoo? Biro lang. Ito naman, napakaseryoso. Uy, umayos ka nga. Hindi yun nakakatawa. Sorry na. Ay, nagkalakas ako ng loob na mangutang sa Bombay. May kakilala yung kaibigan ko tapos nareko niya. Malakas kasi yung internet cafe doon sa location namin kaya yun yung naisip ko na gawing negosyo. Ang galing naman. Buti ka pa. Ako kasi hindi ko pa nagagamit yung tinapos ko hanggang ngayon. Bakit naman? Ayaw akong payagan ng asawa ko na magtrabaho eh. Ikaw, may asawa ka na ba? Hindi pa naman asawa. Nagli-live-in pa lang kami. Ganun ba? Bakit hindi pa kayo nagpapakasal? Busy pa kasi ako sa negosyo kaya hindi ko pa masikaso yung kasal namin. Marami pa namang oras para dun eh. Sa ngayon, negosyo na muna. Wow! Negosyante ka na talaga ah. Baka magulat na lang ako na may sarili ka na ring mall dito sa Pilipinas ah. Magdilang anghel ka sana. Pero matagal pa yun. Baka maputi na nga buhok ko bago pa mangyari yun. Ay, nga pala. Anong pangalan mo sa Facebook? Yung buong pangalan ko mismo. Search mo na lang. Okay. Add kita mamaya para makapagkumustahan pa tayo. Mukhang may lakad pa kayo mag-iina eh. Oo. Ipapasyal ko sila. Madalas mo silang ipasyal? Every week. Hindi naman pwedeng araw-araw kasi madali sila magsasawa. Sa bagay. Lara. Pwede ba kitang ayain ulit na lumabas? Yung kagaya lang nito. Okay lang kahit isama mo mga anak mo.
Kapag may free time, pwede naman siguro. Sige asahan ko yan. Sige. Kailangan na rin naming umalis. Pasensya ka na ha, hindi ko na nainom yung kaping in-order mo para sa akin. Okay lang. Sige, alis na kami. Salamat sa oras, tsaka namiss kita. Sobra. Papa Dudut, parang may kuryenteng bumuhay sa katawan ko sa muli naming pagkikita ni Adrian. Aminin ko na na-miss ko rin siya noon pero hindi ko lang masabi sa kanya dahil baka iba agad ang isipin niya. Nagpatuloy kami sa pagpapalitan ng mga messages sa Messenger at madalas din siyang nag-react sa mga post ko sa Facebook. May mga pagkakataon na sobrang sweet na ng usapan namin. Maalalahanin naman talaga siyang tao pero pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko sa mga simpleng paalala niya. Bagay na hindi ko nararanasan sa asawa kong si Tony. Tuwing hinahatid ko sa eskwelahan ng mga bata ay palihim kami nagkikita ni Adrian. Ginawa namin ang mga bagay na hindi namin nagagawa noong kami pang dalawa dahil sa pagiging istrikta ng nanay ko. Kumakain kami sa labas, namamasyal, nanonood ng sine at nag-iikot sa mall. Alam kong mali ang ginagawa namin noon pero sa ganoong paraan ko nararamdaman na parang bumalik yung nakaraan namin na masaya lang ang lahat. Habang magkasama kami hindi ko iniisip na may asawa ko at ganon din si Adrian. Hindi ko akalain na magiging ganon pala kasaya ang lihim naming pagkikita ni Adrian. Pero ang hindi ko inaasahan ay noong inalok niya ako na sumama na sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nabigla ako sa tanong ni Adrian. Sinubukan niya akong papayag ako na sumama na lamang sa kanya. Handa siyang iwan ang kinakasama niya kung siya ang pipiliin ko. Napaisip ako sa mga sinabi niya at may parte sa akin na gusto kong sumama sa kanya pero naisip ko rin ang kapakanan ng mga anak namin ni Tony. Pinag-isipan ko ng mabuti yung napag-usapan namin ni Adrian at sa huli na-realize ko na hindi ko pala kayang iwan ang asawa at mga anak ko. Matagal nang tapos ang relasyon namin ni Adrian at hindi na yon dapat pang madugtungan. Lalo na't pareho na kaming may kanya-kanya ng karelasyon. Kahit na hindi pa siya kasal sa kinakasama niya, hindi pa rin yon lisensya para sumama siya sa ibang babae. Naisip ko rin kasi na kung sa akin yon gagawin ay masasaktan din ako ng sobra. Pinaliwanag ko kay Adrian na iba na ang sitwasyon naming dalawa na hindi na kami mga estudyante na kadalas ay padalos-dalos ang mga desisyon. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang huli kaming mag-usap, nagdesisyon na kasi ako na itigil na ang pakikipagkita kay Adrian. Pero pagkatapos noon ay nakiusap siya na magkita kami ulit para sa huling pagkakataon, Papa Dudut. Salamat dito sa bulaklak at chocolates. Ngayon lang ulit ako nakatanggap nito. Pwede naman kitang bigyan yan araw-araw kung… Adrian, alam mong hindi na pwede mangyari yung gusto mo, mali yun. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, mag-focus ka na lang sa partner mo ngayon. Hindi niya deserve yung naiisip mong gawin. Alam ko. Tsaka gaya nga ng sinabi ko sa'yo nung tumawag ako, hindi tayo magkikita dito para pilitin kita na sumama sa akin. Malinaw na sa akin na wala talaga akong laban sa asawa mo. Mahal na mahal mo nga talaga siya. Pero alam mo, nung patago tayong nagkikita, sa sobrang saya ko, akala ko talaga mahal pa rin kita. Pero nung nakapag-isip-isip na ako, naramdaman ko lang pala yun kasi ang tagal nating hindi nagkita. Kapag tinitignan ko yung asawa ko, mas nagiging malinaw sa akin kung sino talaga yung laman ng puso ko. Ang drama ko, no? Parang hindi ako to. Pasensya ka na, Lara. Pakiramdam ko kasi ginulo ko pa yung buhay mo. Kasal ka na at may pamilya ka na rin. Samantalang ako, hindi pa rin nakaka-move on ng tuluyan. Akala ko kasi pwede pa eh. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat, Adrian. Hindi tama na matukso pa tayo sa isa't isa. May asawa at mga anak na ako. Ikaw, pwede ka nang magpakasal para makabuo ka na rin ng sarili mong pamilya.
Hindi na ako pwede. Tama ka. Kaya inuulit ko, pasensya ka na kung nakagulo pa ako sa inyo. Pero masaya pa rin ako na nakasama kita. Pwede bang maging magkaibigan pa rin tayo? Pwede naman. Pero hindi na tayo pwede magkita gaya ng ginawa natin, ha? Hindi rin maganda na nakikita ng mga anak ko na may ibang lalaki akong kasama bukod sa daddy nila. Okay lang. Naiintindihan ko. Salamat. Ganito yata talaga kapag may anak na. Nag-iiba na yung priorities. May anak na rin sana ako kung... Huwag na natin pag-usapan yon, please. Ayoko nang balikan yung pinakamasakit na parte ng mga nangyari noon. Okay. Sorry. So, ito na yon. Lara, kung ako lang ang masusunod, ayoko pang matapos to eh. Pero ayoko rin naman na maging makasarili. Sa gusto ko kasing mangyari, ikaw yung mas apektado. Siguro, kailangan mo muna mag-focus sa partner mo. Huwag kang puro nagnenegosyo. Bigyan mo siya ng mas mahabang oras para dun mo makita yung bagay na nakita ko sa asawa ko. Kaya hindi ko siya maiwan. Ang gusto ko, mag-move on ka na. Kalimutan mo na yung meron tayo noon. Lahat yon, part na ng past natin. Ito na yung present. Lara, yung asawa mo nasa labas. Nasaan? Ayun oh, papasok na dito sa restaurant. Han, anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Pare, Adrian nga pala. Kilala kita. Ako si Tony, asawa ni Lara. Pasensya ka na kung inimbitahan ko si Lara dito. May pinag-usapan lang kami pero patapos na rin naman. Pauwi na rin sana. Tsaka, ito na yung huli naming pagkikita. Tapos na kami mag-usap, Han. Pauwi na rin naman talaga ako. Okay, umuwi na tayo. Adrian, mauna na kami ah. Sige, ingat. Han, Ano yon? galit ka ba? Sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Papadudot naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Tony pagkatapos noon. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa kanya. Alam ko naman naggalit siya pero mas nahirapan akong magsalita at makipag-usap sa kanya noong tumahimik lamang siya. Pansin ko ang pagdistansya niya sa akin pero naintindihan ko naman yon dahil sa aming dalawa, ako yung may nagawang mali kaya naman kahit gustong gusto ko siyang kausapin ay ibinigay ko na lamang yung space na kailangan niya. Mas madalas na siyang natutulog sa sala at hindi na kami magkatabing natutulog. Pero kapag nasa harap naman kami ng mga bata ay hindi namin pinapahalata na may problema kaming dalawa. Halos isang buwan ding tumagal na gano'n ang setup namin, Papa Dudut. Nag-uusap lamang kami kapag kaharap ang mga bata at minsan ay sinasamantala ko yon para sana mag-sorry sa kanya. Pero masyado siyang mailap. Iniiwasan niya ang mag-usap kami ng kamilang dalawa. Kahit may problema kaming mag-asawa ay hindi naman nagkulang si Tony. Ginampanan pa rin niya yung tungkulin niya bilang ama sa mga anak ko. Nagbibigay pa rin siya sa akin ng pera at hindi naman nabawasan yon. Nung hindi na ako nakatiis ay nag-decide na akong kausapin siya para humingi ng tawad sa mga nagawa ko, Papa Dudut. Han, pwede ba tayo mag-usap? Magpapahinga na ako. Maaga pa trabaho ko bukas. Kahit sandali lang, Han. Sige na, please. Hindi nga pwede. Magpahinga ka na rin. Doon ka na sa kwarto. Tumayo ka na dyan sa sofa. Matutulog na ako. Pero hindi ka naman komportable dito. Mas makakapagpahinga ka na maayos kung dun ka sa kwarto natin matutulog. Hindi na. Okay na ako dito. Please naman, Han. Dun ka na sa kwarto. Promise, hindi ako mangungulit sa'yo. Kung ayaw mo makipag-usap, okay lang. Hindi kita guguluhin. Basta dun ka na sa kwarto matulog. Ilang linggo ka na kasi nagtitiis dito eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang.
Hindi yung nagpapanggap ka pa na concerned ka sa akin. Hindi naman ako nagpapanggap eh. Sorry na, Han. Kung gusto mong pag-usapan natin yung nangyari, simulan mo doon sa pagdedate yun ng Adrian na yun. Yung nakita mo sa restaurant, kaya lang kami nagkita ni Adrian doon para magkaroon ng closure. Closure? Matagal na kayong tapos, di ba? Huwag mo sabihin habang kasal ka na sa akin, nagkikita pa rin kayong dalawa. Yun na talaga yung huling beses na nagkita kami. Pero nagkita pa rin kayo na hindi ko alam. Oo, ginawa namin yun. Aaminin ko na miss ko siya. Masaya ako nung nakita ko siya ulit. Kaya pumayag ako nung niyaya niya akong lumabas. Namasyal kami. Bukod sa pamamasyal nyo, may iba pa bang nangyari? Hinalikan ka ba niya? May nangyari ba? Wala nangyaring ganun. Lumabas lang talaga kami para manood ng sine at kumain sa labas. Hindi kasi namin yun nagawa dati. Nung kayo pa? Oo, nung kami pa. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Maling-mali na ginawa ko yon. Gusto mo pa rin ba siya makasama? Kasi kung oo, wala naman akong magagawa. Hindi naman kita pwedeng pilitin na mahalin ako kung siya pa rin yung nandiyan sa puso mo. Sinabi mo noon sa akin na siya yung first love mo, kaya mahirap. Wala akong laban pag nagkataon. Han, hindi. Hindi yun ganun. Na-excite lang ako nung nakita ko siya ulit. At sa totoo lang, tinanong niya ako kung gusto kong sumama na lang sa kanya. Pinapili niya ako. At siya yung gusto mong piliin pero hindi mo magawa kasi may mga anak na tayo. Hindi. Ikaw yung pinili ko, Han. Hindi siya. Sinabi ko na mahal kita. At hindi kita kayang ipagpalit sa iba. Kahit na sa kanya pa. Kung mahal mo ako, bakit nakipagkita ka pa sa kanya ng patago? Isa lang ang ibig sabihin nun, Lara. Hindi mo pa ako ganun kamahal para maging tapat ka sa akin. Hindi mo pa ako ganun kamahal para hindi ka matukso sa iba. Alam ko na may mga pagkukulang ako sa'yo. Iniisip ko nga na baka nasasakal ka na sa akin kasi hindi kita pinapayagang magtrabaho. Kaya hindi ko rin magawang magalit sa'yo ng sobra. Pero masakit para sa akin yung ginawa mo. Parang sasabog yung ulo ko kapag naiisip ko kung anong ginagawa nyo noong nagkikita kayo nang hindi ko alam. I'm sorry, Han. Sorry kung ganun yung naramdaman mo sa ginawa ko. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, walang nangyari sa amin ni Adrian. Aaminin ko, may time na gusto niya akong halikan. Pero umiiwas ako sa kanya kasi naiisip kita. Kaya kahit may pagkakataon na akong tanggapin ang alok niya na sumama sa kanya, pinili pa rin kita. Hindi dahil ako, konsensya lang ako. Mahal na mahal kasi kita talaga, Tony. Yung sinasabi mo, yung pagkukulang mo sa akin, wala naman talagang ganun eh. Hindi lang tayo nagkaintindihan. Kaya huwag mong isipin na kulang ka pa. Kasi kung tutuusin, ako yung may pagkukulang sa ating dalawa. Papadudot na pagtanto ko na wala naman pala talagang kulang sa amin ni Tony. Napakabuti niyang asawa at ama sa mga anak ko kaya wala na akong mahiling pa. Ako yung natuksong sumama sa iba at nagkaayos din kami noong gabing yon. Nagkapatawaran at mas nagkaintindihan. Tinanong ako ni Tony kung gusto ko pa rin magtrabaho dahil payag na raw siya pero ako naman yung tumanggi sa pagkakataong yon. Doon ko kasi na-realize na mas gusto kong matutukan ang pag-aalaga sa mga bata at ang pag-aasikaso sa kanya. Pagkatapos ng lahat ay parang naging bagong kasal muli kami. Mas naging sweet sa akin si Tony at mas lalo niyang pinaramdam na hindi ako nagkamali sa naging desisyon ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagsimula ng isang maliit na negosyo para may pagkaabalahan ako kaysa maging empleyado sa ibang kumpanya. Sa ganong paraan kasi ay mas namamanage ko ang oras ko. Sa ngayon naman ay friends pa rin po kami ni Adrian sa Facebook. Nangungumusta pa rin siya paminsan-minsan pero wala nang ibig sabihin yon. Kaibigan na lang ang turing ko sa kanya. Netong nakaraan nga lang po ay in-invite niya kami sa kasal nila ng kinakasama niya na magti 3 months na palang buntis. Tungkol naman po sa nanay ko ay masaya na rin siya para sa akin kahit na hindi ko nagamit ang pinag-aralan ko. Masaya din siya para kay Adrian at hindi man sila nagkausap muli ay ipinarating ko naman kay Adrian na humihingi ng pasensya sa kanyang nanay ko para sa mga nasabi nito noon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut.
Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbabahagi ng mga kwento sa inyong mga tagapakinig. Salamat din po sa bumubuo ng Barangay LS para sa mga magagandang kwento na nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Pagpalain kayo and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.